The Self-Made Billionaire Revenge Plan, Part 17. Lasing ka. Hayaan mo ipagtimpla kita ng mainit na tsaa. Hindi tsaa ang kailangan ko, Reyna. He responded with a thick voice as he gritted his teeth. Lalong idiniin ang katawan sa kanya. Napasinghap at napayakap siya sa malapad na dibdib ni Froilan. You want me, Reyna? Your body can't lie. He touched the sensitive peak of her breast using his one finger, and that makes her gasp. Would you run and scream if I tell you that I'll go crazy? If I can't make you mine right now? Froilan, I want you, Reyna. I want to be inside you. Right now and right here. Siniil na ng mga labi ni Froilan ang labi niya bago pa man siya muling makapagsalita. Froilan pulled her waist closer to his as he continued kissing her with great fury. Marahas, mapusok at walang pag-iingat ang klase ng mga halik na pinapalasap nito sa kanya. Hindi na rin alintana ni Froilan kung nasasaktan man siya sa pamamaraan ng pag-angkin nito sa mga labi niya. She gasped when she felt his hand touching her breast. At nasasaktan siya sa ginagawa nito sa dibdib niya. But there's also something else she could feel. A burning sensation na binubuga mismo ng katawan niya sa bawat dantay ng balat ni Froilan sa balat niya. Pinakawalan lamang nito ang mga labi niya upang lumanghap ng hangin. She was still catching for her breath when he claimed her lips again. Pakiramdam na Reyna ay namumugto na ang mga labi niya sa pamamaraan ng paghalik ni Froilan. Nais niya itong itulak palayo sa kanya at kasuklaman ang kapanghasan ng binata. Pero bakit pakiramdam niya ay tinakasan siya ng lakas upang isakatuparan iyon? Bakit sa kabila ng pisikal na sakit na nararamdaman niya ay nangingibabaw pa rin ang kakaibang damdaming lumukob sa kanya? Gustuhin man ni Reynang magprotesta at sawayin ito ay hindi niya magawa. Nalulunod na yata siya dulot ng init na mga halik at haplos ni Froilan sa kalambutan niya. Ganito ba siya kamuhian ni Froilan? Dahil sa kasalanan ng ama niya, dahil sa pagkamatay ng mga magulang nito. Ganun ba siya gustong pabayaran ng lalaki? Tila tinusok ng pinakamalaking palaso ang puso ni Reyna sa ideyang iyon. Ngunit bakit nagugustuhan niya ang ginagawa nito sa katawan niya? Bakit wala siyang lakas upang sawayin ito? Wala siyang lakas upang manulak. Ito ba ay dahil sa kabila nun ay gusto rin niya ang ginagawa ni Froilan? Ang mga halik ni Froilan ay unti-unting naging banayad. Ang kaniyang mapangahas na pananakop nito sa mga labi niya ay naging masuyo. Maingat na ito sa pag-angkin sa mga labi niya, maging sa pagdama sa katawan niya. Ang nagpupumiglas niya ay nauwi sa pagdama ng dibdib ni Froilan. She closed her eyes and reached for him eagerly. She raised her and she responded to his kisses. If it's the only way para gamutin ang pitak sa puso niya ay gagawin niya. Kung ang katawan niya ang kabayaran para maibsan ang panandali ang puot at galit sa dibdib nito, ay malugod niyang ipagkakaloob ang sarili. Iminulat ni Froilan ang mga mata nang malasahan ang maalat na likido sa sariling mga labi. Lihim siyang namuhi at nasuklam sa sarili. Pero gustuhin man niyang tumigil ay hindi niya magawa. Pakiramdam niya ay may malakas na pwersang humihila sa kanya upang lalong lasapin ang kalambutan ng katawan ng dalaga at tamis ng mga labi ni Reyna. He need her, and he can't help it. God knows how much he wanted her. Walang sandaling hindi ni Froilan naisip na kaniig ito sa tuwing nakikita niya. And he hates himself for that. His body never acted like this before, sa lahat at kahit sinong babae except for this wench na palaging laman ng diwa niya. Naging maingat ang bawat pagdama ni Froilan sa katawan ni Reyna. He wanted to take care her.
to her right there, pero baka marinig sila ng mga kasambahay. Ang susunod na namalaya ni Reyna ay ang pag-angat ng katawan niya mula sa sahig habang ang mga labi nila'y nanatiling magkalapat. Humigpit din ang pagkakakawit ng kamay niya sa batok ng binata. Mabilis tinawid ni Fräulein ang hagdan. Papanhik sa sariling silid at nang makapasok sa loob, ay mabilis na itinulak ng isang paa pasara ang pinto. Pagkatapos ay ibinaba siya nito sa may paanan ng kama. Namamalikmata siyang nakatitig dito. She was excited and nervous. She had no way of knowing if her heart could pay the price after tonight. Saka na lang siya magsisisi. She loved and he wanted this man. Love? Oh God, yes, she really does. But is she prepared for the pain after? Pinulot ni Reyna ang anumang pagtutol mula sa matinong bahagi ng pag-iisip niya. Hindi humihiwalay ang mga mata ni Fräulein sa kanya habang kinakalag nito ang night dress niya. Pagkatapos ay hinawi sa balikat niya at hinayaang malaglag sa kanyang paanan. Bahagya siya nitong nilayo at sinuyod ng tingin ang kabuuan niya. His eyes glinting with desire. You're beautiful. Just imagine you would be. Kinabig siya nito and breathed her name against her hair. Sinimulang hagudin ng halik ang katawan ni Reyna. His kisses went down onto her neck, pinaglipat-lipat sa kanyang balikat. Pikit ang mga matang hinayaan niya ito sa ginagawa. Nang hindi makatiis, ay hinubad ni Fräulein ang pang-itaas na kasuotan. Kaagad naman ni Reyna tumalima at iminulat niya ang mga mata. Napadako ang paningin niya sa malapad nitong dibdib na natatamaan ng liwanag na nagmumula sa labas. Itinaas niya ang kamay at dinama ang palad ang matikas nitong dibdib. Fräulein groaned. Her touch is like burning coal. Muli ay kinabig siya ni Fräulein. Halos mapaso siya nang magdikit ang kanilang katawan. Napasinghap si Reyna, her breast touching his chest. Pakiramdam niya'y may kung anong naglalagablab na apoy ang pumaitaas sa kanyang mga ugat. Bumulong si Fräulein, ang kanyang mga pangalan, as he kissed her with unrestrained passion. Napapitlag siya bigla when she felt his tongue touch her. His lips on her, parting, caressing, and exploring. Involuntarily, itinaas niya ang kanyang mga kamay and responded the same way. Napapaungol si Fräulein dahil doon. They were both breathless nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Tinitigan siya ni Fräulein. Napasinghap siya nang abutin ng mga labi nito ang bahaging iyon. She cried in pleasure sa ginagawa nito sa parting iyon ng katawan niya. She's half in getting harder and throbbing inside his pants as he's smelling her rose scent na talaga namang nakakapagpawala ng tamang katinoan ni Fräulein. He then touched and explored her body once more and feel every line and curves of her, uttered na tila ba kinakabisado ang bawat anggulo ng katawan niya. Pinagapang at humagod sa masiselang bahagi ng kanyang katawan. Muli siyang binuhat ni Fräulein at maingat na iniangat sa gitna ng kama. His eyes filled with fondness. Muli nitong inangkin ang mga labi niya. His lips went down below. She moaned and cried in delight dulot sa sensasyong ipinapalasap sa kanya ni Fräulein. She arched her lips when he first brushed into his tongue in her sex. She shrilled and yelled of such sensation rising onto her vein. Hindi malaman ni Reyna kung saan ibabaling ang ulo at kung saan kakapit. She don't want him to stop sa ginagawa nito sa kanya. Nagpatuloy sa pagsamba sa gitna ng bahagi niya si Fräulein. He was kissing, licking,
sipping, and eating her flesh. Hindi mapigilan ni Reyna ang katawan na huwag mapaangat, lalo na when Froilan slid his finger deep inside her. Diyos ko, she cried in pleasure. Napakapit ng mahigpit sa bedsheet. Sa pagkakataong iyon ay hindi napigilan ni Reyna nang maramdaman niyang may kung anong gustong sumabog sa buong katawan niya. Umangat ang balakang niya at napahawak siya ng mahigpit sa ulo ni Froilan. Her eyes widened as she groaned. She felt the sudden burn in her cheeks. She seems as if like I wanted goddess ni hindi makatayo. Like as weak as kitten, na walang lakas upang makagalaw at hinang-hina. Pakiwari ni Reyna ay tila siya nanigas na apoy. He was so massive, long and thick. She was a bit worried if she could take it. Inangat niya ang paningin sa mukha ni Froilan. She saw the great and burning desire deep into his eyes. She was excited to feel him inside her too. At ngayon lamang niya mararamdaman ang ganito sa tanang buhay niya. She never been like this to anyone. Wala mang sino man ang nangahas na hawakan at damhin ang katawan niya maliban sa lalaking ito. At wala siyang tutol sa mga nangyayari. In fact, it is clear as crystal that she wanted to do it with him. He took the honor to spread her tight as he positioned himself in between. He held his heart-throbbing masculinity and pointed into her sex. He gritted his teeth. Hindi niya malaman ang isasagot. Tatakbo nga ba siya palabas o pagbibigyan ng sarili at gagamutin ang pitak sa puso ng lalaki? Froilan, sambit niya sa pangalan nito na tila pangangapusan ng hangin sa dibdib anumang sandali. The feeling of his hot cock against her womanhood was so intense and thrilled through her. How many times did I fuck you? Nagiigting ang mga bagang natura nito. As he slapped her sex, nang hindi naman mariin pero nasaktan si Reyna, sa kaalamang pinaparatangan siya nito sa bagay na kailanman ay hindi pa niya nagagawa. Nagbuga na naman ng galit ang mga mata ni Froilan. Hindi niya malaman kung dahil sa kasalanan ng papa niya o dahil sa nagsiselos ito kay Nathan. Her heart was racing again when she felt his finger moving in and out inside her core. Do you like what I'm doing to you, my sweetheart? Nahihiyang napatango siya at saka ipinikit ang mga mata. Open your wide eyes and look at me. Sumunod naman siya. Marahan niyang iminulat ang mga mata at sinalubong sa paningin niya ang namumungay na mga mata ni Froilan. I don't want you to think of that bastard habang akong kasama mo at kanig mo. I'm not thinking to anyone. She moaned, dulot ng sensasyong nadarama niya. Wala kaming ginagawang masama ni Nathan and his Pagkasabi niyon, ay galit na hinawakan nito ang magkabila niyang binti and spread them. Pagkatapos, ay bigla itong umulos sa loob ng katawan niya. Napaigik siya sa sakit, kasabay ng pagtulo ng luha sa magkabilang sulok ng mga mata. Diyos ko, mamamatay na ba ako? Sa isip ni Reyna. Sa Froilan ay tila natuklaw ng ahas sa natuklasan. Ang kaninay galits na mga mata ay tinangay ng paggagulat at napalipat ng pagkalito at pag-aalala. He already felt his masculinity inside her. Don't move, sweetheart. Pag-aalong bulong ni Froilan sa kaginawaran ng masuyong halik ang buong mukha niya na nagtagal sa mga labi niya. It'll be over soon, I promise. Dagdag pa niya. He wanted to stop nung mapagtantong siya ang kauna-unahang lalaki nito, but for heaven's sake, he can't, because it's hard for him to do so. He pulled himself gently and pushed it back again in a way na hindi siya nito gaanong masasaktan. Muli ay tinakpan ni Froilan ang labi niya ng mga bibig nito and console her to ease the searing pain na bumahid sa maamo at maganda niyang mukha.
dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.